Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang nalulunod ka na sa ingay? Mula sa notifications ng phone mo hanggang sa sarili mong mga iniisip, parang wala ng espasyo para sa katahimikan? Well, sa ating pag-uusap ngayon, hindi lang natin hahanapin ang katahimikan. Aalamin natin kung paano ito buuin muli sa loob mismo natin, kahit gaano pa kagulo ang mundo sa labas. Teka, isipin mo to. Paano kung yung totoong kalaban hindi pala yung traffic, hindi yung deadlines, o yung sunod-sunod na emails, kundi yung boses sa loob ng isip mo na hindi tumitigil? Dito mismo nagsisimula ang lahat. Okay, unang section, ang pang-araw-araw na sobrang karga. Para maintindihan natin kung bakit tayo laging pagod, silipin natin ang isang typical na araw. Sigurado ako, relate na relate ka dito. Dito pa lang sa unang segundo pa lang ng umaga mo, nagsisimula na agad ang laban. Sound familiar? Di ba? Hindi pa nga fully gising ang diwa mo, heto na agad siya. Yung liwanag ng screen na parang nagnanakaw agad ng unang sandali ng katahimikan na dapat sana ay para sa'yo. At boom! Biglang may baha ng impormasyon. Sunod-sunod na yan, mga email na sumisigaw ng urgent, mga balita na nakaka-stress, at syempre, yung black hole ng social media na hihigop sa'yo ng walang katapusan. Tapos, sa dulo ng araw, anong pakiramdam? Drained. Ubos na ang physical energy mo. Pero, heto yung malupit eh. Kahit pagod ka na, yung isip mo parang naka-overdrive pa rin. Tumatakbo pa rin. Heto yung paradox ng buhay ngayon, no? Okay, Section 2, ang ingay sa loob mo. Dito natin naharapin ang isang katotohanan na madalas nating tinatakbuhan, na yung pinakamalakas na ingay hindi yan galing sa labas. Madalas, galing yan sa loob. Tingnan nyo to, simpleng comparison lang. Sa kaliwa, andiyan yung mga usual suspects, yung mga sinisisi natin. Traffic, deadlines, notifs. Pero tingnan nyo yung nasa kanan, andiyan yung totoong kalaban. Overthinking, self-doubt, anxiety. Kasi kahit ilagay ka pa sa pinakatahimik na kwarto sa buong mundo, kung maingay dyan sa loob mo, wala pa ring peace. So, kung ganun pala, bakit parang iniiwasan natin ang katahimikan? 'Di ba? Bakit kailangan laging may sounds, laging may ginagawa, laging may distraction? May mas malalim na dahilan yan. Ito yung sagot. Malupit no? Ginagamit natin ang ingay bilang panangga para hindi natin harapin yung mga totoong multo sa loob natin. Yung mga takot, yung mga what-ifs, yung pakiramdam na parang may kulang. Kasi aminin natin, mas madaling mag-scroll sa phone kaysa harapin ang sarili sa salamin. Okay, tama na sa problema. Pag-usapan na natin ang solusyon. At ang good news, hindi mo kailangang umakyat ng bundok para lang mahanap ang kapayapaan. Ang kailangan lang, baguhin ang approach mo sa bawat sandali. At hindi to komplikado, promise. 3 simpleng hakbang lang to. Hindi to tungkol sa total life makeover, ha? Tungkol lang to sa maliliit pero sadyang pag-apili. Una, yung sadyang paghinto. Pangalawa, magtakda ng hangganan sa atensyon mo. At pangatlo, isabuhay ang pagtanggap. Hindi mo kailangan mag-meditate ng 1 oras. Simpleng pagtigil lang, sapat na. Sa umaga, bago mo damputin yung phone mo, subukan mo lang umupo, kahit 2 minuto lang. Walang gagawin. Kapag naglalakad ka, tanggalin mo muna yung earphones. Hayaan mo lang mag-wander yung isip mo. Oo, sa una baka hindi ka mapakali. Pero yun yung training. Sinasanay mo ulit yung sarili mo sa katahimikan. Isipin mo yung attention mo, parang garden. Bawat notifif, bawat app, parang damo yan na gustong umagaw ng espasyo. Nasa sayo ang kapangyarihan para mamili kung anong didiligan mo. So, i-off mo na yung mga non-essential notifications. Mag-set ka ng oras, for example 15 minutes sa umaga at 15 minutes sa gabi para lang sa social media. Bantayan mo yung isip mo parang binabantayan mo yung bahay mo. Alam mo, malaking parte ng ingay sa isip natin galing yan sa pagpipilit nating kontrolin yung mga bagay na di naman natin kontrolado, di ba? Yung nakaraan, yung sinabi ng ibang tao, kapag natutunan mong i-let go at tanggapin ang mga yan, grabe ang laking bigat ang mababawas. At kapag nag-focus ka sa mga bagay na meron ka na, imbes na sa mga bagay na wala ka, humihina yung boses na laging nagsasabing kulang pa. At dito sa huling bahagi, iba na ang goal. Hindi na natin hahanapin ang katahimikan. Ang gagawin natin, tayo mismo ang magiging katahimikan. Okay, reality check muna. Ito yung totoo. Hindi hihina ang ingay ng mundo. In fact, lalo pa yang iingay at bibilis.
So, kung ang plano mo ay maghintay na tumahimik muna ang paligid mo bago ka maging payapa, sorry, pero matatalo ka sa larong yan. Kaya dito papasok yung pinaka-importante sa lahat. Ang katahimikan, hindi yan isang destination. Isa yang structure, isang bahay, na ikaw mismo ang nagtatayo sa loob mo. Bawat hindi mo sa distraction, isang brick yan. Bawat sandali ng pagtanggap mo, isang pader yan. So, ito na yung pinaka-takeaway natin. Kapag na-realize mo na yung kapayapaan ay hindi isang bagay na hinahabol, kundi isang estado ng pagiging ikaw, nag-iiba lahat. Hindi ka na biktima ng ingay. Ikaw ang nagiging sentro ng katahimikan saan ka man mapunta. Kaya ang tanong ngayon, hindi na saan ko mahahanap ang katahimikan. Ang tanong na ay, paano ako magsisimulang maging ito ngayon din?